Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aquarius sa period na to? Pwede nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka din man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, meron tayo ditong Ace of Wands, Seven of Pentacles, at King of Pentacles. Well, ang dating sa akin, may sisimula ng iba sa inyo. Mukhang magsusulo yung iba sa inyo or may isipang magsulo. Pwede rin maging freelancer, commission-based, salary na work, or sideline siguro to. Giging somewhat creative yung iba sa inyo dito. Yun yung mapapaisip-isip sila dito tungkol sa creativity, passion, na parang gusto nilang i-try. Ngayon, ang possible outcome ay maganda naman kasi King of Pentacles to. So, malaki chance na kikita sila dito sa creativity na maisip nila or sisimulan. Yung iba nga baka naging freelancer, entrepreneur, o business-minded person. Magtayo ng sariling business. Baka maisipan or gagawin na talaga. Ngayon, kung ano man itong maisip ng iba sa inyo, mukhang kikita naman kasi abundance card din naman tong King of Pentacles natin. So again, whether sideline to or literal na magsusulo, ganda thing, anyways, what ibang senaryo dito, tingnan natin ano pang masasabi nito. Sa part na to, Eight of Cups, tapos Seven of Swords at Judgment. Ano to? So, ang dating sa akin, tatama to sa naghiwalay na o maghiwalay pa lang. Anong reason? Betrayal, dishonesty, deception, stealing, or being sneaky, cunning. Ngayon, sabi ko nga kanina, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, isa lang ang direction. May apology na maaaring mangyari. Siyempre, mag-apologize yung nag-cause ng Seven of Swords. Yung nakapanakit, siya magsusorry dito. Okay. Ano kaya specifically meaning na itong Seven of Swords? Ano ba to sa friendship? Relationship? Kapamilya, kadugo, kapitbahay, kaibigan? Ang dating dito sa Seven of Swords natin. Nine of Swords. Temperance.
idea. So, saan lang galing yun? 7 of Swords na yun. So, ito upright, dalawa. 9 of Swords at Temperance. Ito, reversed Strength card. Kasi ang dating sa akin, yung pinagkatiwalaan nila, hindi pala mapagkakatiwalaan kasi in times of crisis, imbis na tumulong, nanlait pa. Yung nangyari dito, na parang na-stress yung tao. Kaya lang, wala tayong idea sino ba to. As in, lang siya, description. Ay, hindi pala to. Saan ba isa? Itsura payat. Pero tingin ko hindi to yung literal na ka-close mo. Ka-close mo like kadugo, friend, kapamilya. More like ka-workmate. Hindi sila super close. So, ka-workmate o someone na nasa malayong lugar or nakilala lang online. Na para bang in times of crisis, hihingi yung iba sa inyo ng tulong sa taong to or hihingi ng advice. Pero imbis na tulungan, nilait pa sila o tinawanan or sinisi pa. Anyways, iba pang description bukod sa payat at dun sa sinabi ko kaninang description. Pwedeng may tattoo. May tattoo, may skin condition, may peklat. Yun yung mapapansin agad dun sa tao, yung noticeable. Peklat. Tattoo. O baka balat. Balat, nunal. So, yan. Anyways. Punta na tayo sa susunod na senaryo. Ayusin ko lang sandali itong mga ginamit kong cards. Ito ang last deck natin. Ito maganda in a way na magiging masaya ang iba sa inyo dahil may tranquility dito, may sense of peace, relaxation. So saan natin ang peace of mind, relaxation, or happiness in general sa period na to for some reason. Beauty. So, sabihin natin all of a sudden may buntis na hindi pa alam kung anong ultrasound ng anak. Probably babae yun. So, sabihin natin may pregnant na kakilala kayo tapos wala pang ultrasound. Tapos napansin nyo nagpapaganda siya or blooming siya. Malaki chance na babae yun. Babae yung baby niya. O ngayon, ibang case,
biglang naging blooming yung babae, pero in a relationship siya lang namang single. Kasi biglang naging blooming yung babae, yung pala kaya ganon, buntis siya, di niya alam. Kasi beauty, fertility. Ngayon, yung iba sa inyo, baka magsisimula pa lang maging magsisimula pa lang mag-pay attention sa itsura, papaganda, focus sa beauty products or beauty products, skin product, skincare products. O baka magtrabaho sa company. Baka may iba sa inyo na magsisimula pa lang magtrabaho sa workplace na may kinalaman sa beauty products. Or doon sila matatanggap sa company na may kinalaman sa beauty products or skincare products. So para to sa mga mag-a-apply pa lang, baka doon sila pala rin. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.